sir. Miss Janica, si Jeric naman po na kapatid nyo, anong klaseng tao yung kapatid ninyo? Si Jeric po ay mabait po siyang bata tapos friendly. Magkaibigan nga po sila ni Nash, yung dalawang suspect. Mag-classmate sila nung grade 8 sila. Pero yung best friend niya is yung Nash, yung grade 8. So best friend pa niya, si Opo, Elias Nash at kaibigan din niya si Elias Rods. Rod. Naging kaklase pa sila. Opo, Pero binaril siya. opo. Paanong nangyari? Kasi nung time daw na yun, class hour po kasi yun. Tapos pinakuha sila ng sketchpad ng teacher nila para mag-drawing. Tapos nakarinig po sila ng parang biglang sumabog. Tapos hindi po nila pinansin agad kasi malayo pa daw yung yung sound. Pero po sila napaisip kasi papalapit na daw yung sound yung barrel. Tas biglang may mga estudyante nagtakbuhan tas may sumisigaw na baril daw. Tas nung time na yun, sinabi ng guro nila magtago na daw sila doon sa likod, which is doon sa may bintana nila, malapit sa desk ng teacher nila. Tas after nun, dumapa daw si Jeric, sabi niya sa akin. Tas sumilip siya sa may bintana, nakita niya yung dalawang suspect, yung Rod tapos yung Nash. Pero yung Nash nakamask daw. Tas si Nash lang yung nakita niyang may dalang baril. Tas after nun, pumunta daw sa kabilang classroom yung dalawang suspect. Tas sinabihan sila ng teacher nila na lumipat daw sila Jeric ng pwesto. Tas nung lilipat na si Jeric, hindi po nila namalayan na si Nash nasa likod na pala ng classroom nila. Papatayo pa lang siya, binaril siya, doon siya binaril, nakatalikod siya. So binaril siya ng dati niyang best Opo. friend at kaklase. Sus Marios. Ano pong mga sugat ang natamo ni Jeric? Dito siya nabaril sa likod, tas tumagos dito, tas natamaan yung dito niya. So binaril sa likod, Opo, tas tumagos sa leeg, and tas then dili po. tumama pa sa Opo. baba. Inopera siya kahapon, di ba? Opo. Kumusta na po yung kalagayan niya at Med alam niyo na po ba kailan kaya madi-discharge? Wala pa pong kung kailan i-discharge. Kasi kahapon pa lang siya naoperahan. Tapos inoobserbahan din po kasi yung dito niya may fracture. Fractured yung baba Opo. niya. So yun po yung inoperahan Opo. kahapon. So may reconstruction na nangyari. Opo. Kwento po ba sa inyo ni Jeric? Nakababatang kapatid niyo siya? Opo. So kayo po ay ate ni Jeric. Kwento ba niya dati or kahit pagkatapos ng pamamaril kung anong klaseng mga tao itong sina Elias Nash at Elias Rad at pareho lang ba nung umagang yon or nagbago ba sila bilang mga tao sa tingin po ni Jeric? Sabi po ni Jeric sa akin, dati daw, hindi po, masayain daw po yung si Nash, tapos joker din daw po. Kasi may circle of friends po sila niyan. At saka, nung time daw na yun, yung pamamaril, after no, before nun mangyari, umattend daw ng flag ceremony si Nash. Tapos, nagtanong pa siya nun kung nasaan yung kaibigan nila. Hindi si Rod, yung iba nilang kaibigan. Tas parang nagduda daw si Jeric nung time na yun kasi parang iba yung mood daw ni Nash nung time na yun. So napansin Opo, ni Jeric na iba ang mood opo, ni Elias Nash kumpara sa pagkakilala niya. opo, So parang tuloy nagkakutob siya na may iba, opo. may iba. At kanina po, Miss Janica, binanggit ni Sir Rolando, hindi niya alam gaano kabilis nakaresponde yung pulis sa Tacloban. Anong tingin mo, Miss Janica, ng pamilya niyo dun sa law enforcement response so far? Ay po ninyo. Hindi po namin talaga alam kasi um, may pumunta lang po kasi sa bahay namin tapos yung barangay tanod namin sinabi na may pamamaril daw na naganap sa high school kasama yung kapatid ko daw na baril. Tas nun ano um, umalis agad si mama at si kuya tapos yung babaeng sumaklolo sa kapatid ko hinanap yung bahay namin tapos nakita nila sa labas tapos sinabihan si mama na nandun na daw sa Ace si Jeric kasi nung time kasi na nasa eskwelahan sila nung lalabas na sila
inakay siya ng mga kaklase niya papalabas. Tas nung nasa gate na sila, naglalakad. May video po yun, naglalakad sila. Tapos pagpunta nila sa may kalsada na, pumunta sila sa may isang shop ba yun. Tapos sinabihan sila na wag dito kasi may bata daw. So, hindi pa tinanggap dun sa unang shop? Hindi, may Wow. video din po yun. Opo. May nagva-vlog kasi. Tapos, pumunta na lang sila sa katabing, sa may water station. Tas may dalawang senior student. Tinakpan yung sugat niya dito. Tas mabuti na lang yung may babaeng dumaan nakamotorsiklo. Sinakay siya agad dun sa motor. Single na motor. Tas sinatid sa ospital. Tas tinanong ko din po siya kung walang tumulong sa kanya, gano'n. Sabi niya wala daw kasi nagvi-video lang yung mga tao daw. Diyos ko po naman, paalala sa lahat ng nakakarinig dito at lalo na online. Pag ganyang trahedya, tulong muna bago video, no? Yung totoong buhay muna bago yung virtual. At yung babaeng yon na nagsakay sa kapatid nyo sa motor, siya rin yung binanggit mo kaninang nagbalita sa inyo na may Opo. barilan pala sa school. Opo, hinanap yung bahay namin. Mabuti pa siya at hinanap pa kayo sa bahay. Okay po, para nakapunta si mama nyo at yung isa pang kapatid Opo. ninyo. Now, Miss Johnny, katulad po ni Miss Jeneline kanina, nakita nyo naman, kayo ni Sir Rolando, ang dami pong government agencies na kasama natin ngayong umaga. Meron po ba kayong mensaheng gustong ibigay sa kanila dahil sa trahedyang ito? Gusto ko lang pong mensahe is sana mabigyan ng hustisya yung mga nabiktima, lalong-lalo na po sa mga namatayan. At sana po hindi maging hadlang ang pagiging menor de edad para makulong. Kasi parang unfair naman po na ganun-ganun na lang. Tapos gusto ko rin pong ipahayag na sana po hindi sila yung mga tao po sa social media gumagawa ng mga fake news about namatay daw yung kapatid ko. Tas ginamitan nila ng AI yung picture niya kasama siya sa mga namatay. Tas pinapakalat nila. Lalo na po yung ibang content creator ginawa nilang content yung kanyang bagay. Grabe, sa pamilya nyo, sa lahat ng pamilya, hindi naman ito content, no? Opo. Totoong buhay to, trahedya sa inyong mga mahal sa buhay. Parang, again, sa lahat ng nakakarinig, lalo na online, aral po ito sa atin. Pakikiramay muna, pakikipagkapwa muna, at lalong wag pasinungalingan ng isang bagay na napaka-terrible na. Kayo po, Sir Rolando, meron din po ba kayong mensaheng gustong ibigay bilang pamilya ng nasugatan sa amin pong lahat ditong Yun din taga-gobyerno? Gusto ko rin ibaba yung 15 to 12 years old na para hindi na pamarisan yung paggagawa ng krimen. Dahil kung hindi natin ibababa yan, mamimihasa yung mga minor de edad na yan Marami pang batang papatayin dahil hindi sila makukulong. Salamat